chapter 7 hanggang chapter 3, sorry. Chapter 3 verses 7 to 13, no? 7 to 13. Ng ating discussion, ano po? So meron pong apat na commendations, magagandang sinabi actually dito sa verse, mga kapatid dito sa church po na ito. Okay? So simulan po natin ito sa verses 7. Yan po ang Philadelphia. Verse 7. Ang sabi niya, to the messenger of the church in Philadelphia, write, the one who is holy, who is true, who has the key of David, who opens the door that no one can shut, and one who shuts a door that no one can open, says this. Ito ang sabi niya dito sa verses 7. Before that, allow me to read Revelations 1:3, 18, and verses 20. Okay? Sabi niya dito sa verses 3, how blessed is the one who reads aloud and those who hear the words of this prophecy and obey what is written in it, for the time is near. Mapalad ang mga nagbabasa, nakikinig, at sumusunod. Sabi niya dito, kung ano mang mga nakasulat dito sa scripture, sa Bible. In verse 18, the living one, I was dead, but look, I am alive forever and ever. I have the keys of David, I have the keys of death and Hades. In verses 20, the secret meaning of the 7 stars that you saw in my right hand and the 7 gold lampstands is this. The 7 stars are the messenger of the 7 churches, and the 7 lampstands that are 7 churches. So in chapter 1 po yun, binabanggit niya. How blessed, mapalad yung mga sumusunod, mapalad yung mga nagbabasa at sumusunod, nakikinig ng salita ng Panginoong Diyos. Ay sinasabi niya. In verse 18, sinasabi niya na ang nagsasalita dito, no other than our Lord Jesus Christ. Okay, so tignan po natin, ano po? Sinabi niya, isa-isa po, no? Number 1 na point natin is to the one who is holy, who is true. Ano po? So, sino ba itong to the one who is holy, who is true? No other than our Lord Jesus Christ. He is a holy God. Siya po ay banal na Diyos. Mga kapatid, siya po ay totoo ang kanyang mga sinasabi. Siya po ay dinescribe sa Bible na siya po ay, ano po sabi niya? I am the way, truth, and life. Yan, sabi ni Christ. I am the way, the truth, and the life. I am holy. God is holy. And Jesus Christ is holy and true. Okay, siya ang truth. Ano po, yun po ang sabi ng Bible. So, maliwanag po na sinasabi niyang to the one who is holy, who is true, no other than our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ano po? Okay. Then, next, sabi niya dyan is, who has the key of David? Who opens a door that no one can shut and who shuts a door that no one can open, says this. May mga susi po ba kayo? Susi sa sasakyan? Susi sa bahay? Ano po ba? Ano pong meron sa inyo ngayon? Susi. May dala po ba kayong susi? Yan. Maliit na susi lang yan. Pero pag may susi tayo ng bahay, di ba? Pwede, magkaroon ka ng access sa loob ng bahay, di ba? Ano bang nasa loob ng bahay, meron kang access. Okay? Anong gusto sabihin po nito? Ito po ay figurative, no? May ibig sabihin, hindi po ito literal, mga kapatid. Ano po? Sabi niya, I have the keys that belong to David. Bakit si David? Kasi dito nga po ang lineage ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Ilan po sa commentary dito? Ano po? Sabi niya, a key indicates control. Yung susi indicates control. Ano po? Or authority. Di ba pag may susi ka, ikaw lang pwedeng may access makapasok sa bahay. So, sinasabi niya dito, well, si Jesus Christ. Siya yung may control ng lahat ng bagay. He is the authority. Therefore, having the key of David would give one control of David's domain. Jerusalem, the city of David, and the kingdom of Israel. So, the kingdom of God, the kingdom of Jesus Christ, the church, ano po, siya yung may hawak ng susi. Ibig sabihin, siya yung may authority, siya yung may control. Yun ang gustong sabihin. And without Jesus Christ, kung wala si Jesus sa buhay po natin, wala po yung sinasabi po natin na salvation, mga kapatid. Kasi I am the way nga di ba? I am the way, the truth, and
the life. Sa next na slide natin, ipapakita natin dito another commentary dito sa verses 7. Sabi niya, the Old Testament reference is Isaiah chapter 22 in verse 22. There, the prophet tells the palace secretary Shebna that he will be replaced by Eliakim. For God will place on his shoulder the key to the house of David. The one who holds the keys has the authority. Thus, the key of David implies control of David's domain, which was promised to the Messiah, is both in the Old Testament and New Testament. Luke 9:7, Isaiah 9:7, and Luke chapter 1 verse 32. So, key indicates, ano daw po? Tama po yun. Control and authority. Ano po yung key? Indicates control and authority. Ayan, mga kapatid, ano po. So, nung sinabi po sa verse, mga kapatid, nung sinabi po niya na who has the key of David, who opens the door and no one can shut. Siya yung may control, siya po ang may authority po nito, mga kapatid. Nasa kanyang control kung papapasukin ka niya or hindi. Okay? Kung maniniwala ka sa may hawak ng susi, no other than our Lord Jesus Christ, kung maniniwala ka doon sa kanya, then may access ka doon sa bahay. Parang ganito po, gusto natin na ma-save ang tao, di ba? Hindi tayo naniniwala sa Panginoong Hesus. Tapos gusto natin na makapasok sa kanyang sa salvation. Ano po? Siya nga yung may control eh. Siya nga po ang may hawak ng susi. Mga kapatid, no? Sabi ng verse pa, when I open the door, binanggit dito about door. So, ilan ba ang door na meron tayo ngayon dito? Meron tayong 1, 2, and 3 na door, mga kapatid, no? Hindi nakasara yan, nakabukas po yan. Ano po? Okay, pero nasa akin po yung susi ng chapel natin, no? So, sabi niya dito, when I open the door, Christ is the door, He is the way, He is the truth, and He is the life. Matthew chapter 28, sabi ni Jesus Christ doon na all authority has been given unto me. John chapter 10 verse 14, I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Yan. Sabi ng Panginoong Yesus, kilala ko ang aking mga tupa at kilala din ako ng aking mga tupa. So vice versa siya. Kilala niya yung mga tupa niya at yung mga tupa niya, kilala din siya. Mga kapatid, ano po? So vice versa na kind of relationship. Okay, in what way po nakilala ni Jesus Christ ang kanyang mga tupa? Di ba sa isang pen po, no? Sa isang pen na ganon, thousands po yung mga tupa na nandun, ano po? Okay? Kailangan nandun tayo sa loob ng pen or kulungan, ano po? Nandun tayo sa loob niya. Pag nasa labas, may mga tupa po na pakawala din. Wala sa loob ng kawan na sinasabi po natin. So sila yung mga totoong mga tupa, no, na sinasabi. At sabi ng Panginoon, I know my own and my own know me. Yan. Kilala ko ang aking mga tupa. Ang mga tupa ko, kilala din nila ako. So yung voice ng kanilang shepherd, nakikilala. So in what way nakilala natin yung voice ni Christ? Ano po? We read the Bible, we study it, and we obey it. Yan yung idea niya dyan. Okay? So Christ, and also Christ opens doors for evangelism. Ano po? So ito yung sinasabi ni Apostle Paul, yung door, dahil siya ang may authority, sabi niya dito sa Colossians 4:3, at the same time, also pray for us that God would open before us a door for the word so that we may tell the secret about the Messiah for which I have been imprisoned. So kaya ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga bagay na buksan at isara ang pintuan po na ito, mga kapatid. At ngayon, ini-enjoy natin itong blessing na open ang salvation sa lahat ng mga tao habang may pagkakataon pa. Ano po? Sa verses 8, sa next na verse, nandito na naman po yung salitang I know. Yan, sa ating next na slide, Brother Jom. Sabi niya sa verses 8, I know what you've been doing. Look,
I have put in front of you an open door that no one can shut. You have only little strength, but you have obeyed my word and have not denied my name. Nandito po yung salitang, I know everything you have done. Alam ko ang mga ginagawa, alam ko ang mga nangyayari, alam ko ang mga ginagawa ninyo. Bakit po? Ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Wala tayong mai-sikreto sa Kanya. Alam niya kung anong nasa isip natin, alam niya kung ano ang nasa puso natin. Ano po? Imagine, itong sinabi po dito, I know everything what you have done. Ang Panginoong Diyos ay nasa langit. Samantalang ang Philadelphia Church ay nasa lupa. Pero sabi niya, alam ko ang nangyayari sa inyo. Di ba? Di ba sa atin po bilang mga tao, kaya nating itago, kaya nating isikreto, kaya nating ilihim yung mga bagay na masama, especially sa ating mga partner. Ano po? Ating mga kaibigan, kapamilya, ano po? Pero sabi ng Biblia po, mailalantad ang lahat ng mga bagay sa huling panahon. Di po ba? Paano po kaya, di ba? Mayroon po akong isang famous na preacher. Hindi naman po ito preacher ng Church of Christ. Ano po? Pero ang kilala talaga siya when it comes sa turo sa Bible. Pero alam po ninyo, nung namatay siya, no, na-discover, may anak siya, no, sa iba. No? So imagine that. Na ilalantad, no, yung mga lihim, mga kapatid, no. Pagdating ni Jesus Christ for the second time, ano po, mailalantad ang lahat sa isip, sa puso, lahat, mga kapatid, ano po. Kaya naman po tayo ay patuloy na humihingi ng biyaya sa Diyos na mapatawad tayo at magsisi sa mga kasalanan ito. I know everything you have done. Hindi natin maloloko ang Diyos. You cannot mock God. You cannot hide. You cannot lie. You cannot outsmart Him. Wala ho talaga. Alam po ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya dito sa church, sabi niya, alam ko ang ginagawa ninyo. The next is, sabi niya, you were not very strong. Dito sa translation, sa ibang translation. Pero sabi niya dyan, you have only a little strength. Tinitignan ko, hindi po ito isang physical strength, no? Possible ito yung kanilang faith, no? Kasi dito po sa church na ito, meron pong mga torture, mga persecution para sa kanila. At sila'y weak din naman. Di ba tayo po ay mga weak din? Di ba? May mga weaknesses tayo. Tama po ba, mga brad, mga kapatid, no? May pagkukulang tayo, pwedeng malakas tayo sa isang bagay. Mahina naman tayo sa isang bagay. Tama po ba? Meron tayong mga kahinaan din po, mga kapatid, no? So, you were not very strong, sabi niya. So, hindi naman po binanggit dito ano ba yung mga kahinaan nila na yon. Pero sa verses 8 mamaya, verse 8, verse 9 mamaya po yon, ano po, parang medyo mas clear na sinasabi niya because of persecution around them. Mga kapatid, ano? So, you were not very strong. Ito po ay alignment sa sinasabi ni Apostle Paul doon po sa 2 Corinthians 11:28-30. Sabi ni Paul, besides everything else, I have a daily burden because of my anxiety about all the churches. Who is weak without me being weak too? Who is caused I stumble without me becoming indignant? In verse 30, 2 Corinthians 11:30, if I must boast, I will boast about the things that show how weak I am. So, sinasabi natin dito na si Paul is weak. Mahina siya, may kahinaan siya. And same sa atin, may kahinaan din tayo. Mga kapatid, ano? And ang church na to, may kahinaan. Ako po ay nag-work na rin po sa iba't ibang mga congregation. May mga congregation po, may mga strong, may mga weak, mga katangian po nila, mga kapatid. So, ang church na ito, mayroon po silang little strength, yun ang sabi ng Bible. Pero, pagkatapos niyang sabihin, you have only a little strength, sabi niya sa verse, but you have obeyed, meron siyang but, no? But you have obeyed my word and have not denied my name. But you have obeyed, kahit mahinang-mahina sila, ang sabi ng verse dito, but you have obeyed my message. Struggling ang church na ito, may opposition, pero dinescribe ng church na sila ay faithful. Sila ay faithful. Parang isang tao po na nakapalibot ang temptation sa kanya, pero ginagawa niya ang kanyang best na maging strong at maging faithful sa kanyang partner. So iba-iba ang mga struggle ng church, mga kapatid, no po, iba-iba.
Minsan, mga personal na mga problems. Iba po ay mga doctrinal, ano po? Some financial and some relational, mga kapatid. In verses 9, ito na po ang sinasabi niya sa verse 9. Sa next na slide tayo. Sabi niya sa verse 9, I will make those who belong to synagogue, those who claim to be Jews and aren't, but are lying, come and bow down at your feet. Then they will realize that I have loved you. Yan. Binanggit dito yung synagogue of Satan. Anong gustong sabihin po nun? Synagogue of Satan. At dinescribe din dito na may mga Jews na nagkukunwaring mga Hudyo. Mga lokong mga Hudyo po ito, no? Ang description po ng synagogue or synagogue of Satan, description of satanic influences. Kapag nabasa po natin yung synagogue or synagogue of Satan, ito po, ang description po is meron siyang satanic influences. Meron siyang doctrines of Satan. Sin, ano po? Satanic influences, false doctrine. Okay? Ang sabi ng Bible sa John chapter 10 verse 10, sabi niya, the thief, Satan, sabi niya, the thief comes only to steal, kill, slaughter, ginamit niya dito. To steal, kill, and destroy. Sa translation ko, sabi niya, the thief comes only to steal, slaughter, and destroy. Puro talagang, masira talaga, no? Ang isang church, mga kapatid. Puro paninira ang ginagawa ni Satan. So meron po ditong synagogue of Satan na binanggit, mga kapatid. No? So ibig sabihin, ang church na ito ay nag-struggle dahil nandito po active and alive po ang si Satan. Sa time po natin ngayon, di po ba siya po ay active and alive si Satan ngayon? Alam niyo po ba na tayo po ay nasa spiritual war? At kung kayo po ay nasa war, ano pong ginagawa ho ninyo? Di ba relax lang ho ba tayo kapag nasa war ho tayo? Di ba magang ready tayo, di ba? Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, our enemy is like a roaring lion. He is working 24/7. 24/7, ano po? Ganun siya ka-active ang ating enemy, mga kapatid, no? Kaya naman po, sabi ni Apostle Paul, nasa spiritual battle tayo, so Ephesians chapter 6 verse 11, put on the whole armor of God, sabi niya, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. At sabi niya, anong isusuot natin po doon? Isuot natin ang helmet. Di ba? Helmet. Kung nanonood po kayo ng mga old movies like ano ba 'yon? Yung movies na 'yon, yung kalimutan ko na, yung Gladiator. Yan, thank you Sister Janelle. Gladiator. Di ba pag may yung mga movies na gano'n, meron pong nakalagay na helmet, breastplate, shield, sword, belt, and shoes, di ba? Head. It protects yung mga knowledge, yung mga napapakinggan natin, naririnig natin, di po ba? Head. Di ba? Bakit may shield? To protect yung heart natin. Baka yung heart natin, mayroon pong masama, di ba? So protect your heart. So anong point doon? Bakit pinapasuot ni Apostle Paul? Kasi tayo po ay nasa spiritual battle, mga kapatid, no? Ang kanyang ginagawa is to destroy us, to discourage us, mga kapatid. And ganito ang nangyayari sa church po dito. 2 John chapter 1 verse 8 and 9, watch yourselves that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward. In verse 9, everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. In verse 10, if anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting. Sabi niya. So may mga warning po dito. Mag-ingat tayo. Yan ang sinasabi ng Bible. May mga false teachers. Hindi lahat ng mga nagtuturo, tama ang itinuturo nila. Basahin natin, mag-discover tayo
read your Bible, magkaroon ng Bible study. Yan ang sinasabi niya. Para makilala natin what is right and what is wrong. 2 Corinthians 11:13 to 15. For such men are false prophets, deceitful workmen, distinguishing themselves as apostles of Christ. And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. In verse 15, so it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds. So meron po nga mga nagpapakunwari na mga nagtuturo ng katotohanan pero hindi po pala ito. Kaya naman po, synagogue of Satan, ibig sabihin satanic influences, yan ang sinasabi po niya. Sa lahat po ng mga nagtuturo, di ba, ang dami sa YouTube, sa Facebook, di ba? Ang dami nating mga napapanood po, mga kapatid. May mga some part na totoo, may mga hindi din naman, mga kapatid, ano po. So kailangan magkaroon tayo ng knowledge talaga sa Bible para makilala natin kung ano ang gustong sabihin ng Diyos para sa atin. Ano po? Okay. Then dito tayo sa verses 10. Okay? Ano po ang sabi dito sa verses 10? Sabi niya, because you have obeyed my command to endure. Next verse, please. Si slide. Sabi niya sa verse 10, because you have obeyed my command to endure, I will keep you from hour of testing that is coming to the whole world to test those living on earth. Yan. Dalawang beses po na binanggit dito na obedient itong church na ito. Obedient sila, no? Dalawang beses na binanggit yung obeyed, ano po? You obeyed my command to endure. So endure, di ba? Endure. Meron po ba kayong mga kilala mga tao na mahaba po ang kanilang pasensya? Endurance, mga kapatid, no? Endurance. So ang church na ito is, sabi niya, command to endure, I will keep you. Dahil kayo ay nag-stand sa truth, then sabi niya, I will protect you. Okay? Magandang affirmation ito mula sa Panginoon, sa Panginoong Jesus, mga kapatid. You obeyed my message and endured. At ang Diyos mismo ang nagsasabi na kayo ay tapat sa akin. Di ba? Magandang affirmation po ito. At sabi ng Bible, ang paalaala, after na mag-resurrect si Christ, sabi niya, teaching them to obey everything that I've commanded you. And remember, I am with you each and every day until the end of the age. Yun ang command para sa atin, mga kapatid. Ano? Another command, another verse na sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 24 and verse 13, but the person who endures to the end will be saved, di ba? But the person who endures to the end will be saved. So pinag-uusapan dito in endurance, di ba? Yung ang mananatiling tapat hanggang wakas ang usapan, Sister Marian, no? Kasi pwede po ang aking service sa Diyos ay pwedeng ba akong maging active ng 5 years or 10 years eh. Lagi kong sinasabi yan kay Brother Bong, no? Pwede tayong maging tapat ng 5 years, 10 years, 15 years. Imbis po na tumataas yung level of service natin, ano? Yung ating pagsaserve, hindi bumababa, ano? Bumababa. Hindi po sana. But ang sabi ng Bible, but the person who endures to the end. Kapag binasa natin ang Matthew chapter 23 and 24 po, marami pong mga persecution. Bansa, laban sa bansa, merong mga lindol, merong kaalit, pag-aalit mismo sa family and everything, di ba? And also mga satanic influences, synagogue of Satan, ano? So paano ka mag-endure? Paano ka magiging matiisin hanggang wakas? Ang daming mga nagbibigay ng pressure sa'yo, di ba? Medyo challenging, ika nga po. Pero ang sinabi ng Bible is, kung sino ang magtatapat hanggang wakas, sabi niya ay siyang maliligtas. Ang sabi niya. Being a Christian po, hindi parang, I think, para tayo parang team. Kumbaga, magkakasama tayo. Diba? Magkakasama tayo. Let us remind and encourage one another. Okay? So you have obeyed my message and endured. Then sabi niya is, I will protect you. Sabi niya, I will keep you from hour of testing. Imagine that. Di ba napakaganda niyan? Sa hour of testing, tutulungan kita. No?
Sa kahirapan mo, tutulungan kita. I will protect you from the time of testing. Ito ay reassurance, no? Ito ay assurance ng Diyos, yung divine supply and comfort. Tutulungan ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Medyo nahihirapan ka, pero tutulungan ka niya sa time na hirap ka na. Siguro, sa mga personal na buhay po ninyo, sa time na hirap na ho tayo, di ba? May mga time mo talaga na parang, oo nga, no, yung kailangan mo ng tulong, wala ka ng ibang asahan. Tapos, meron talagang supply ng Diyos para sa'yo. Mga kapatid, ano po? Ano itong I will protect you from the time of testing? Remember yung mga Israelites nung sila po ay nasa wilderness? Nung nasa wilderness po sila, di ba, kapag tanghaling tapat, ano po ang ibinibigay ng Diyos sa kanila po? Naalala niyo po ba yon? Hello? Ano po ang tulong ng Diyos sa kanila kapag tanghaling tapat nung sila po ay nasa wilderness, mga kapatid? Clouds, di ba? Shade. Kapag gabi naman po, fire or yung ilaw na siyang magtatanglaw po sa kanila. At kapag sila po ay gutom, merong mga mana na ibinibigay ng Diyos, pupulutin na lamang nila. Mga kapatid, ano po? Pero, nagrereklamo pa rin itong mga Israelites na ito. But ang point is, nandun yung divine supply para sa kanila, mga kapatid. Ito yung sabi niya, I will protect you from the time of testing. So ang church, may mga nagsasabi ang church is nawala ito, pero hindi po pwedeng mangyari yon, mga kapatid. Dahil ang promise ng Diyos dyan is, I will keep you from the hour of testing. Meron pa rin totoo na naglilingkod sa Diyos, sa ating Panginoon. Matthew chapter 23 verse 37. As a hen gathers her chicks under her wings. Katulad ho ng isang inahin, na kanyang pinoprotektahan ng kanyang mga anak. Parang ganyan ang Diyos, mga kapatid. So, nandyan na, mahal tayo ng Diyos, pinoprotektahan tayo ng Diyos, iniingatan tayo ng Diyos. In verse 11, next na verse natin, I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one takes your victor's crown. So nandyan yung I am coming soon. Naisulat po ito, Brother Omar, is 97 AD. Ilan na po yan, Brother, Sister Marian? 97 AD minus 2024. May mga mathematician ho tayo dito eh. Ilan ho yun? 2024 minus 90... 2,000 years. To be exact. Sige ho. 2024, now is 2024 minus 97 AD, di ba? 97 AD na isulat itong Book of Revelation. Yun na po ang nakakaraan. Halos 2,000 years plus na po ang nakakaraan, mga kapatid. Pero nung sinabi dito sa verse, I am coming soon. Bakit ngayon wala pa? Kasi ang Diyos, sabi niya sa 2 Peter chapter 3, yung isang araw ng Diyos ay 1,000. Ano po? Tama ba? 2 Peter chapter 3 verse 8, mga kapatid, sinasabi po niyan. So, hindi natin alam, kaya nga tayo po ay maging mapagbantay. Maging tapat hanggang wakas, mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Jesus. Di ba? Naabutan ko po yun, yung year 2000, no? Yung Y2K na sinasabi po, no? Nabutan mo yun, Sister Marian? Year 2000, natural po, 2000 yun, Year 2000, di ba? Nadarating na si Jesus Christ. So, hindi naman po nangyari yun kasi yun ang kanilang calculation, yun ang kanilang tansya po. Pero hindi po nangyari yun, mga kapatid, no? So, ang sabi ng Bible dito, sa verse 11 is, I am coming soon. Dalawang klase ng tao ang mararanasan nila kapag dating ng Panginoong Yesus. Number 1, may mga taong happy. May mga taong tuwang-tuwa dahil dumating na ang Panginoong Yesus dahil sila ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Pangalawang klase ng tao, meron din namang hindi masaya pagdating ng Panginoong Yesus dahil hindi sila
handa sa kanyang pagdating. Katulad po ni Noah. 'Di ba si Noah po noon? Siya po ay nangaral ng how many years? Sinasabi niya sa mga tao na meron pong baha na mangyayari. Hindi naniniwala ang mga tao sa kanya. Di ba nagkaroon po ng isang baha po na hindi nila alam kung kailan darating po ito. Parang ganyan mga kapatid ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ilan sa mga sasabihin ng Diyos sa atin? Number one, sa mga tapat sa Kanya, sasabihin ng Diyos, well done, good and trustworthy servant. At itong Philadelphia Church is magandang affirmation sa kanila. Good and faithful servant, no? Well done, good and trustworthy servant. Ito ang sasabihin ng Diyos sa kanila. Or, sasabihin din po ng iba, Lord, open up for us. Diba? Remember the story of the foolish virgins in Matthew chapter 25, diba? Nung sila ay pumunta doon sa market para bumili ng kanilang oil, pero close na po yung door para sa kanila. So, hindi natin alam kung kailan darating talaga ang Panginoon. Matthew chapter 25, verse 11 to 13, later, the other bridesmaids arrived and said, Lord, Lord, open up for us. But he replied, I tell you with certainty, I don't know you. In verse 13, so keep on watching because you don't know the day or the hour. Again, in verse 13, mapag-ingat kayo mapagbantay, dahil hindi nyo nalalaman ang araw, ang oras at ang araw at ang oras ng pagdating ng Panginoong Diyos. So, yun ang sinasabi ng God para sa atin ngayon. Now, sabi po niya dito is, hold firmly to what you have done. Hold on to what you have. Sa ibang translation, hold firmly to what you have done. Ang kaligtasan po ay personal na rights natin ito. Hindi siya transferable. Hindi ibig sabihin na ang inyong tatay ay faithful sa church, I think mga anak is faithful na rin, ay masasave na rin. Ang pagiging righteous ay hindi siya transferable. Hindi siya mai-transfer. Ang kaligtasan ay pang-personal. Sabi ng Bible, work your own salvation. Yan ang sabi ng Bible. So, hold firmly to what you have done. Sabi ko, personal rights and non-transferable po ang kaligtasan po na ito na ibibigay ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Hold on. Medyo mahirap yung kanilang dinaranas, pero hold on. Diretsyon nyo lang, parang ganon. Para kang isang atleta, actually, ang description ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, i-describe na ang Christian ay katulad po ng isang atleta, no? Na meron pong temperance, merong endurance, merong training. 'Di ba? May diet, 'di ba? So kailangan po meron siyang target. Parang ganyan din ang Christian, mga kapatid, ang buhay Kristiyano. Okay? And then next verse tayo, sa verse 12. Sabi niya sa verse 12, I will make the one who conquers to become a pillar in the sanctuary of my God, and he will never go out of it again. I will write on him the name of my God, the name of the city of my God, the new Jerusalem coming down out of heaven from God, and my own new name. Sabi niya dito, first, I will make the one who conquers. Ito po yung mga overcomers, no? Ito yung naging tapat sa Diyos hanggang wakas. Overcomers, victors, conquerors. Kaya sinasabi niya, yung mga tapat ito, yung mga faithful po ito na mga tao ng Diyos, mga kapatid. 1 John chapter 5, verse 5, who overcomes the world? Is it not the person who believes that Jesus Christ is the Son of God? So, sila po yung mga tapat na naglilingkod sa Panginoong Diyos. At no doubt na ang church dito sa Philadelphia ay sinabing faithful church. Kaya sabi niyang conquerors, victors, overcomers, ano po. Now, may binanggit po siya dyan niya, new name. Iniisip ko, new name. Di ba once na ikaw ay naging Christian na, di ba? Ikaw ay ibinihis mo na si Kristo. Tama po ba? New name. Mayroon ka ng new name. Ano pong gustong sabihin po noon? Kung new name na ito, mga kapatid, meron tayong identity, no? Sabi ng Galatians 3:26 and 27,
Noong tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas, ay ibinihis natin si Kristo. Tama po ba? Yun ang sabi ng Bible. Ibinihis natin si Kristo. Ibig sabihin, we represent Christ. We represent Christ. Tayo ay ambassador, sabi ng Bible. Some ambassador na ni Christ. Wala si Christ physically. Nasa heaven po siya. Pero meron siyang kingdom dito sa lupa. Kingdom or church. At tayo po ay kingdom people. We gather every Sunday, mga kingdom people. Then after this, uuwi tayo sa sarili-sarili nating mga tahanan, pupunta tayo sa ating mga trabaho. But yung kingdom character ay nasa atin pa rin, mga kapatid. Dahil iba nga po ang ating pagkamamamayan. Ano po? New name. Ano po ito? 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay nakay Kristo ay bagong nilalang. Meron po ang mga kingdom people, meron po silang destination at meron po silang citizenship. No? Meron tayong pagkamamamayan na sinasabi po, mga kapatid, di ba? Lahat po tayo mararanasan natin ng death, mararanasan natin ng kamatayan. Ano po? According sa survey, kung di ako nagkakamali, no? Ay nasa 70s, no? Ang tao, ang parang anong tawag doon? Parang ano ng tao, parang hangganan ng buhay ng tao because of lifestyle na rin ngayon, di ba? I think mas mahaba ang buhay ng mga babae kaysa sa mga lalaki, no? According sa survey. Mas mahaba ang kanilang buhay, no? I-describe ng Bible sa Psalms chapter 19 verses 10, na sabi niya doon, teach us to number our days. At sumunod na verses sabi niya, kapag ma-reach natin yung 70 na age, sabi niya doon, well and good. Kapag na-reach natin yung 80, sabi niya doon, actually marami ng mga sakit, sabi niya doon sa 80. Ano po? Kaya yung mabuhay araw-araw po ay blessing po yan sa Diyos. Ang aking nanay ay 81 na po. 81 years old ang aking nanay. So natapos na niya yung 70, tapos another, ngayon po ay 80 na siya. 81 po. Ang kanyang prayer po ay parang 87 yata o 97 yung sinabi ng nanay ko, prayer niya. Ano po? So, pwedeng mag-pray naman sa Panginoon, dagdagan ng buhay. Kasi marami pang mga misyon sa Panginoon. Ano po? Okay, so, sabi po dito, no, about dito sa new name, when God changed a person's name and gave him a new name, it was usually to establish a new identity. God changed Abraham's name, meaning High Father, to Abraham, meaning father of multitude. Ano po ang unang pangalan ni Abraham? Before siya naging tawaging Abraham, mga kapatid. Hello? Abram. Yan. Thank you. Ano pong pangalan ni Sarah before siya tawaging Sarah? Sarai. Yan. So, 'di ba si Daniel, remember, nung captive po sila, ano pong pangalan ni Daniel nung naging captive po siya? Ano pangalan po niya? Hello? Okay. Belteshazzar yata ako if di ako nagkakamali. So pinalitan, konsepto ito sa kingdom para mabago yung kanilang culture and faith. Mga kapatid, binabago. Kasi para ma-adapt doon sa new environment niya. Yun ang idea niya. So, di ba ganun din tayo na once na naging Christian tayo, nag-baptize tayo, di ba? Therefore, sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bagong nilalang na tayo. Bagong kultura. Yung faith, di ba? Yung na tinanggap natin sa ating Panginoon. Yun ang idea dito ng new name, mga kapatid. Ano po? Okay, the last verse tayo, mga kapatid, bago tayo sa ating mga question. Sa verse 13, last verse, yan, let everyone listen to what the Spirit says to the churches. So, ganito lang po ang sabi niya sa last part niya. Sa ibang translation, he who has an ear to hear, let him hear. Or listen to what I say. Madalas yan na sinasabi ng Panginoon, verily, verily, I say unto you. Meron siyang gustong i-point out, makinig kayo. Parang ganun sinasabi niya. Verily, verily, I say unto you was a phrase often used by Jesus Christ. Verily means in truth, as a matter of truth or fact. Indeed,
fact or reality, really, truly, frequently used, almost entirely, as an emphatic affirmation of the truth of the statement. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ko, hindi ako nagkakamali sa sasabihin ko. John chapter 5, verse 24, truly, I tell all of you with certainty, whoever hears what I say and believes in the one who sent me has eternal life and will not be judged, but also passed from death to life. Yun po ang sabi dito sa verse po natin dito. Gusto kong idagdag po yung about sa new heaven and new earth, mga kapatid. Kung meron po kayong mga Bible, please paki-open po ang 2 Peter chapter 3 in verses 10 hanggang sa 13. 2 Peter chapter 3 in verses 10 to 13. Yan. Hilingin natin Sister M na magbasa nito. Pwede ba? Para mag... 2 Peter chapter 3 in verses 10